lalakas, magbumukhang bata, mas bilang lalakad ang aking dalangin, diringgin ng Diyos. Aking pagsamba sa puso ay taos, at ako'y ilalagay niya sa kalalagayang namumukod. Always speak the word. At ang salita ng Diyos ang magpapalago sa atin. So, growth is natural, growth is expected, growth involves process, growth is the results from continuous effort. No? So, let me continue. Brother Obo, next slide po. So, God's view for growth. Ano nga ba ang pananaw ng Diyos tungkol sa paglago? Number one, no, God gave the ministers to the church as a gift. Alam niyo ba, sabi niya, no, ano pong verse yun? Yung binasa natin, verse 11, next slide, Brother Obo. Sabi rito, no, and He gave, no, the apostles, the prophet, the evangelists, the shepherds, and teachers. At sa iglesia, ang Panginoon ay naglagay ng ano raw? Apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. So, alam niyo ba itong limang ito, yung tinatawag na fivefold ministry, sila ay regalo ng Diyos. And the word dyan, and He gave. Sino nagkaloob? Ang Panginoon. So, ang pastor niyo, regalo ng Diyos yan. Ang mga elders ng church, regalo ng Panginoon yan. Naririnig niyo po ba ako? Ngayon, ang tanong, anong ginagawa niyo sa regalo ng Panginoon? Iginagalang niyo ba? Inirespeto? Minamahal ba natin ang regalo ng Panginoon? Hindi madali ang magpasto. Dumarating ako sa punto ng buhay kung merong paraan para tumalikod at bumalik sa nakaraan. Ba't ba napasok-pasok ko ba ito? Minsan po, nakakaisip, bakit? Dahil tao lang naman din kami. May problema rin. Biruin mo, ako po, mga kapatid, from Monday to Friday, ako po ay nagtatrabaho. Pag Saturday naman po, at Sunday, nagmi-ministry. Yung iba, pag Sunday, yun yung pahinga nila, Saturday, Sunday. Pero ako po yung lalaki, walang pahinga. But praise be to God. I really enjoy. Ngayon po, pag linggo, nasa LED ako pag umaga, DBBG, pag hapon, tumatakbo pa po ako sa puok, umahayo. Sabi ko, minsan mapapagod na rin po ako. Talagang hindi po madali. Pero, ako po'y natutuwag nag-aagalak tuwing pupunta po ako na ang daming taong nag-iintay na makapakinig ng salita ng Panginoon. Yung pagod mo nawawala eh. Naririnig niyo po ba ako? Kaya for 32 years, hindi madali yan 3 dekada, mahigit. Pero yung mga pastor nagpapatuloy kasi nakikita nila kayo ang kanilang inspirasyon. Nakikita nila, pinapahalagahan nyo yung kanilang mga pangaral, yung kanilang mga paglilingkod, kaya sila nakapagpapatuloy. Kaya po ang pastor, ang mga elders ng church, ang mga manggagawa natin na naglilingkod sa Panginoon, they are gifts from God. Regalo sila ng Panginoon. Kaya sinusuportahan natin yan. Amen po ba? Amen. Kaya ako nalulungkot ako kapag po ang pastor sinasaktan ng kalooban. No? Kaya pag ang pastor yung dinadaw, ini-impeach, ay hindi ari yan. Kasi ayaw ng Panginoon yun. Kasi ang pastor, minamahal at sinusuportahan. Kahit na hindi kami full-time, wala namang part-time na pastor. Sabi nung iba, part-time ka lang pastor kasi full-time ka sa trabaho mo. Hindi Bakit pag nasa trabaho ba ako, hindi na rin ba ako pastor? Hindi. Pastor pa rin ako. Yung iba nga, nahihirapan yan makipag-coordinate pa sa school para mag-campus ministry. Praise be to God, nilagay ako ng Panginoon sa school as campus minister. And most of our praise and worship team, mga estudyante po namin before. At naniniwala ako, hindi po nasasayang yung ating pagsunod po sa Panginoon. At kahit wala po ako sa simbahan ng Monday to Saturday, pero ako po'y naglilingkod pa rin sa Panginoon. Kung ikaw ay nasa barangay, paglilingkod pa rin yan sa Diyos. Tama ba? Kahit saan tayo nagtatrabaho pa, paglilingkod yan sa Panginoon. At yan, pinapasalamat ko sa Panginoon kahit ako po'y pagod na pagod, hindi ko po sinuko ang paglilingkod po sa Panginoon. Kahit na minsan parang sarap tumanghali ng gising paglinggo. Pero meron sa puso mo na talagang uudyukan ka
na meron kang tawag at pananagutan sa Panginoon. That's why I really praise the Lord. So love your pastors, love your ministers, love your elders. Bagamat minsan hindi rin sila kaibig-ibig kasi tao rin lang naman. May kahinaan din kami. Amen po ba? Nagkakaalin din. Napipikon din. But at the end of the day, pasasalamatan niyo po ang mga pastor. Kasi, bakit? Nag-alay ng buhay para paglingkuran ng Panginoon at paglingkuran din po kayo. Kaya po, kapag walang pastor, ang lungkot po. Diba? Para kayong mga nagkaalat na tupa, walang pastor. At marami po ngayong pastor ang sumusuko na, nagre-resign na lalo nung pandemic, yung mga nangungupahan, wala nang mapaupa, wala nang maupa, kaya ang ending, wala na. Ang mga pastor, dahil hindi magustusan ng kanilang mga pangangailangan, nagtrabaho na lang ang iba, iniwan na paglilingkod. Nalungkot po ako. No, isang pastor sa Aklan, ang akin po kakilala, nag-chat po, nag-call center na lang siya. Ngayon sabi ko, bakit naman iniwan ang paglilingkod, nagalit pa siya sa akin? Porket na nag-call center siya, masama na siya. Wala naman akong sinabing gano'n. Pero ang ibig ko sabihin, pwede kang magtrabaho. Pero wag mong iwan ang paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang Panginoon naman, hindi naman siya nag-stay sa templo eh. Pumunta siya kung saan naroroon ng tao. No? So, number one, God's view in growth, meron siyang binigay. At ang purpose ng mga pastor, apostol, ng mga guro at manggagawa ay ito po, yung second. No? God's design for every believer is to grow spiritually. So, gusto ng Diyos, lumago tayo sa ating pananampalataya. At ang gagamitin ng Panginoon para tayo lumago, yung ating mga leaders, yung ating mga elders. Kasi tayo nagtuturo sa Bible study, nagbibigay ng counseling sa atin, nagdadirect sa church, no? So they are God's gift for us para lumago yung ating pananampalataya. Pag meron tayong hindi naiintindihan sa Biblia, naririyan ang mga pastor at guro na nagpapaunawa sa atin. Pag meron tayong mga pagsubok na dinaraanan sa buhay, naririyan ang mga pastor, ang mga manggagawa, ang mga elders na nananalangin sa atin. Binibigyan tayo ng gabay, ng kaliwanagan sa ating mga desisyon. Tama po ba? Ngayon, ang inaasahan ng Panginoon sa atin, it is God's design for every believer to grow spiritually. Hindi pwedeng stagnant Christian tayo. Hindi pwedeng mediocre Christian tayo. Kailangan nag-grow tayo. The first time I received a free gift of Bible, merong dedication galing sa ninang ko. Sabi ng ninang ko, always strive for excellence because God did not create us a mediocre Christian. So when we say mediocre, pwede na yan. Okay na yan. Basta wala akong absent pag linggo. Hindi pwede yan. Dapat lagi tayong magnasa ng pinaka sa ating buhay. Sabi nga, pag pinatakbo ka ng 1 kilometro, ano raw gawin mo? Takbuhin mo ng 2 kilometro. That means you need to go beyond. To work beyond. Kasi excellence means, according to Francis Kong, doing more than what is required. To what is required. Kaya ako po sa trabaho, I praise God. Kasi po, I was promoted, not because magaling po ako. Not because may backer ako, wala po. Actually, hindi ako gusto ng mga supervisor ko kasi medyo mababa ang tingin nila sa akin. Pero ito yung gusto ko sabihin sa inyo. Yung bagay na hindi nakikita ng tao, nakikita ng Panginoon. I work beyond. I give my best. Alam niyo, nung nagtatrabaho po kami, pati mga problemadong estudyante, walang matiran, pinatira namin yan sa amin. Kinupkup namin, inampo namin. Minsan may isang estudyante na wala sa sarili. Taga Quezon Province pa, walang tutulugan. Walang teacher na gustong magpatuloy kasi nawala sa sarili eh. Parang sinabihan ng masamang espiritu. So, at the end of the day, alam niyo po, ako po yung naawat nagmalasakit. Isinama ko po pauwi sa amin yung lalaki, yung bata kong lalaki. At kalagitnaan, kami po yung nakatira pa sa DBBG. Diyos ko po, habang kami naglalakad, napatapat kami sa kanto ng maraming adik. Bigla ba naman siyang tumalo ng tubig, nilabas ang dila. Ako po yung ninervyos. Pero sabi ko sa kanya, pag hindi ka umayos, tatakbo ako, tayo bulit tayo ng adik dito, iiwanan kita. Umayos naman siya.
Pinatulog ko po yun sa bahay namin. Diyos ko po, nangangamba naman ako, niliit pa ng mga anak ko, baka sa gabi saksakin kami na lang nito. Alam mo, ang ginawa ko po mga kapatid, no? Sa labas ko siya pinatulog, may papag naman doon, pero pinasamahan ko siya sa isang nakikitira rin sa amin na youth na ngayon ay kasama pa rin namin. Ang ginawa ko, lahat ng kutsilyo aking tinabi, lahat ng mga pinasok ko sa kwarto namin. Nilak ko pinto. Sabi nung aking kasama, si John D. Ngayon ay kasama ko pa rin, "Pambira ka, pastor, iniwan mo ako sa labas." Sabi ko, "Malaki naman katawan mo eh, bahala na, kayo magbulungan." Nung gabi raw, gumaganyan-ganyan na naman, para sinasapian na naman eh, alam nyo eh, hinawakan niya, pinilipit niya ang kamay. No? Actually, ang history yan, gutom po pala. No? Na-depress po siya. Alam mo ba, kahit anong prayer namin, si Pastora Tita kasama ko, pag pray ni Pastora Tita na slain, sabi ni Pastora Tita, "Hallelujah, praise the Lord." Wala pang 2 minuto, nagwala-wala na naman. Diyos ko po, ang ginawa ko, ako'y pumasan sa kanya. Titigan kami ganyan. Titigan. Dinagalan ko siya, tapos habang itinapon ko yung sapatos ko, takbuhan pati yung nurse, kala ng nurse, pati ako sinabihan na. Takbuhan. Tapos ako, iwan kami ganyan, titigan kami ganyan. Sabi ko, "Kilala mo ba ako?" Sabi niya, "Si Pastor Regan po kayo." Sabay bulong ako sa tenga niya, "Tumigil ka na pagod na ako. Kilala mo pala ako." Alam mo, tumigil siya. Nakakaintindi naman pala. Sabi ko, "Nakakapagod ka ah." Tapos pinakain namin ng lugaw. Aba, tumino. Gutom lang pala. No? So, sabi rito, God's design for every believer is to grow spiritually. Dapat lalago tayo. Hindi pwedeng mananatili kang ganyan. Amen? So, dapat lalago tayo sa pananampalataya, sa espiritual. Paano nakikita ang paglago ng isang tao? Nagbabago buhay. Hindi ka na tulad ng dati. Amen? Nagiging matatag ka na sa pagsubok. Hindi yung konting pagsubok lang, "Ayoko na." Pati ka umatin, kapatid. Problema, hindi. Lagi kang masaya, kahit anong mangyari. Di ba? At naglilingkod ka na rin sa Panginoon. Amen. No? Kasi number 3, sabi rito,